Kung natatandaan ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagngangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, Chinese, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay at nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Kalalabas lang ng balita, viral ngayon sa social media, ang di maanoong balita na pangunahing testigo ni Nanay Elby Vergara. Lumantad na sa Senado ang testigo ni Nanay Elby Vergara at matapang inilahad ang katotohanan patungkol sa pang-aabuso kay Elby Vergara. Kaya Senator Jingle Estrada hinatula na pagkakulong sa Senado ang amo ni Nanay Elby Vergara na si Franz Ruiz. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aming munting channel, please huwag kalimutan mag-subscribe at click na rin ang notification bell para lagi kang updated at lalo na sa mga bago nating i-upload tulad nito. Maraming salamat po. At ito na mga idol, ang ikatlong pagdinig sa Committee on Justice and Human Rights sa kasambahay na minaltrato at inabuso ng kanyang amo na si Ginang Elby Vergara, na lalo lang lumilinaw ang katotohanan dahil sa mga testigo nito matapos magsalita at inilahad ang buong katotohanan sa pag-aabuso at pangmamaltrato kay Nanay Elby Vergara ng kanyang amo na si Franz Ruiz. Sa unang sagot ni Dodong patungkol sa katanungan ni Senator Jingle Estrada kung paano niya nakita na sinasaktan si Nanay Elby Vergara, sinabi nito na sinusuntok sa katawan at mata, sinisipa at tinatagyakan at minsan nga pinupukpok pa ito ng martilyo sa likod. At ang mas malala pa nga ay sinusubsob ang muka sa inodoro. Ngunit ang lahat ng paratang ni alias Dudong ay mari itinanggi ni Franz Ruiz. At nanindigan na kahit kailan hindi niya sinaktan si Nanay Elby Vergara. Kahit itinuro na ito ni alias Dudong ng harap-harapan at pati ng pangalawang testigo ay nagsalita na rin patungkol sa pang-aabuso ni Franz Ruiz. Pinasinungalingan ng lahat na bintang ni Franz Ruiz kay Elby Vergara na hindi di mo ano ito totoo na pumasok si Elby sa kanyang kwarto. Sinabi rin niya na inutusan siya ni Franz Ruiz na magbigay ng salaysay para ikasira ni Nanay Elby Vergara. Kaya si Senator Jingle Estrada ay hindi na nagpapigil pa at umusok sa galit dahil sa tilang halatang halata na pagsisinungaling ni Franz Ruiz sa pagtatapos ng hearing. Napagdesisyonan lalong-lalo na sa Senator Jingle Estrada na ikulong sa Senado si Franz Ruiz. At dahil nga sa balitang ito, marami sa mga ating kababayan ang natuwa dahil mabibigyan ng hustisya ang pang-aabuso kay Nanay Elby Vergara. Ating tunghayan ang mga katanungan ng mga senador kay Nanay Elby Vergara kung paano nga ba siya inabuso ng kanyang amo. Yun po, pag lasing, nananakit po. Ay wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Minsan po, sinatadyakan, hinahagis po ako sa sahig at binabato ng lamisa. Kasi pagod ako minsan, bumili ka rin isang gin. Kalahati na po. Tinatadyakan sa mukha, merong Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Wala po, wala katotohanan po yan. Minsan po, hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. paglasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka sinasaktan? Yung pong minsan po sinatadyakan, hinahagis po ako sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa? Opo. Nung binato ka ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha? Opo. Ilang beses ginagawa sa yun? Isang beses po. Isang beses lang? Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo? Paglasing nga lang po si kuya.
Kaya nga, ilang beses nga siya nag-eat siya ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo, Gaano siya marami po. Gaano siya kadalas malasing? Lagi naman po nagainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsahan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo, Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? yung pong sinasapok at tinatagyakan Saan ka tinatadyakan, Aling LV? sa tagiliran po sa buong katawan. Tapos po, inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Opo. Ilan taon na anak mo? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag-18 pa lang po. Yung May 18 Jerome, ka- ilang taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ayun Honor. isa ang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo madadala mo sa susunod na hearing? No, you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo? Opo. Oh, Aling LV. Po. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. Yun nga po, pag lasing, sinasaktan din po. Yun lang, tinatadyakan sa muka. Merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang. Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari. Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po, hinampas po ko sa likod. Hinampas ka ng? Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. Lamesa pa rin. Opo. Kahoy. Plastic. Plastic. Nasaktan ka pa rin. Opo, yung sa likod. Gaano kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Ano masasabi mo? Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, bumibili ka rin isang gin. Kalahati na po. Ano po? May inom din po ako. Lagi ka raw lasing. Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LV. Hindi po. Tinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya. Hindi po. Kahit kailan. Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling LV. Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo nanakit. Na Hindi ko nakikita po alam, mo. hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. O lagi ka lasing, kaya hindi mo nakikita. Hindi po, hindi ako lasing po. Bira lang ako po uminom. Sabi ni Aling LV, halos gabi-gabi, Hindi po. uminom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo. Minsan nakikita ko po pagdating ko po. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagngangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay at nagsinungaling dito sa komite. Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, namlansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay na lang yung amo, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa. Yung lalaki. Seryoso ko rin sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling,
pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Kahit magagaling ang mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisinungaling kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. Kita nyo naman yung kasambahay, si Aling LV. Inakita nyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LV, she's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng, although nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. Dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa iyong panonood at walang sawang suporta. Ikaw idol, anong masasabi mo sa video ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye!